Ayon, kakapasok lang PBBM nag-last warning kukuyugin palabas sa Malacanang, Hontiveros, Martin Nataranta. Aba, matindihang pamagat ito, ha? At itong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan na siya, mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV. Bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV. Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga video na ating napapanood. Lalo na sa mga balitang ganito. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Punta po tayo sa isang survey. Sir Badong Arastes. Yung sikat na survey ng Pulse Asia pa rin, no? Ako po, pagdating po sa mga survey, titignan nyo po kung sino yung nagpapasurvey. Hindi po lahat ng nagpapasurvey katiwa-tiwala na agad. No? O kasi dapat matagal na sila sa business. Ibig sabihin, yung SWS tsaka Pulse Asia, hindi po yan na basta-basta o hindi po nila sa tagal na nila sa business, dekada na po sila, kumikita po sila sa kanilang business, hindi po nila sisirain yan para paboran lang yung ilang politiko, yung SWS tsaka yung Pulse Asia na yan. Kaya po si Suarez, isa po sa mga pinakasikat na congressman na nagsusulong ng tiyatya. Ito po ang sinabi ni Suarez: bias survey questions distort public perception on charter reform. Ayon po kay Suarez, no? Pinapalagan niya po yung sinabi nila. Well, hindi na po kinakailangan banatan yung amo nila eh. Kasi yung amo po nila si Martin wala pa pong 1%. Yung isa pa nilang amo na si Reza Hontiveros, 1% lang po. Bakit pa hindi na po aangat yung mga yun? Grabe, no? Kung makikita naman nila siguro 1% naman, sus Mario Marimar. Huwag na lang sana mag-ambisyon, di ba? Sayang lang ang effort, sayang ang pera, sayang ang pagkakataon. No? Sa ibang posisyon na lang sila tumo. Kasi kung presidente ang tatakbuhin sa ganun, at ganun ang nagiging feedback nila sa tao, Diyos ko naman, paano ka mangangarap maging presidente? Di ba para ka naman nagtampo sa bigas? Kasi di ba alam naman ng mga tao kung ano ang issue nila. Hindi lang naman ako nakakaalam. Ibig ko sabihin yung issue, yung mga nai-issue sa kanila ngayon. Alam ng mga tao yun. Di ba hindi naman bulag tsaka bingi yung mga tao na nanonood ngayon. Kung siguro mga ganun, siguro maauuto pa. O di ba? Kaya kung ganung 1%, okay lang sana kung mga nasa 40, 50, ganyan. Medyo alam mong may laban pa. Kasi yung iba kasi, fighting spirit, ang lakas ng fighting spirit. Kahit yan, 1%, survey lang yan. Sigurado baka 100% na ako sa susunod. Diyos ko naman. Uulitin ko, alam na nga ng tao yung mga issue na ibabato sa inyo, yung mga lumalabas. Diba? Sayang lang ang unang-una. Ako na nagsasabi sa inyo, sayang ang pera. Siyempre, pag kumandidato ka, tumakbo ka sa eleksyon, magpapakawala ka ng pera niyan. Hindi naman pwedeng lahat libre. Diba? Yung pagod mo, yung oras mo. Diba? Pero kung tatakbo naman sila ng ibang posisyon, baka maaari pang makachamba. Pero yung pagiging presidente, sus Mario Marimar, good. Ang hirap, ambisyonin yun. Dahil ang mga tao ngayon nadadala. Diba? Ibig sabihin, gusto na ngayon nilang makita sa susunod yung alam nilang makakatulong sa kanila. Kaya wala pong silbi na baka pag yung isa naging presidente, wala na tayong malutas eh. Puro na lang kibuloy. Puro Duterte na naman nahahabulin. Diba? Wala nang matatrabaho sa loob ng 6 na taon. Dapat Lenny pa rin kayo. Oo. Dapat hindi kayo susuporta sa iba. Lenny pa rin. Si Lenny, malakas ang pagkakataon ni Lenny na mag-second. Badong. Teka lang Badong. Ibig mo sabihin. Pero si Lenny, si Madam Lenny, tahimik ngayon hindi siya nag-i-issue. Di ba? Hindi siya nakikisali sa mga ganyan. Trabahuin nila si Lenny. Sino ba si Bading? Gandaan nyo naman, puta ngayon, Bading naman ako.
Putya, Dami ng nung tawag. nakaraan, mangkanor ako. Mga kanor. Ay, sayang nyo naman pag ako sa sakit. Nililito nyo sarili nyo. Minsan bading ako, minsan mangkanor. Ang mundo kasi ngayon hindi nawawala ng mga bashers. Pag wala kang bashers, hindi ka kapansin-pansin. Pero pag nagkakaroon ka ng bashers, kapansin-pansin na yan, Sir Badong. No? Talagang ano na sila, iniidolo ka lang nila kaya ganyan. Kasi kahit binabash si Sir Badong Arateles, no, nakikinig pa rin sila. Ang nananalo pa rin dito sa laban na to si Sir Badong. Diba, Sir Badong? Okay. Kasi kung magsiship kayo ng susuportahan, nakita nyo yung survey, walang pag-asa. Kaya stick kayo kay Lenny. Si Lenny pa rin. Alam niyo na gagawin. Second, di ba? Ay, teka pala. May tanong lang ako. Next niyan, boss, scammer ka. Hindi, may tanong lang ako. Boss Badong, bakit mo sila pinatatakbo sa pa si Lenny? Alam naman natin na hindi naman nanalo si Lenny. Bakit hindi nila sila maghanap ng iba? Alam po ninyo, una, it's too late. Wala naman sila na-produce na bago. Si Raysa Ontiveros, hindi naman bago yan eh. Luma na rin yan. Ayaw na rin ng tao dyan. Ikalawa, Pero Sir Badong, no, baka mamaya magkaroon ng kapangyarihan uli. Sa senator nga, nakalusot eh. Kaisa-isa siya nakalusot eh. Malay mo, baka sa presidente, biglang magkaroon ng himala! Walang himala! Ang himala ay nasa ganun. sa tingin nyo ba hindi masaya si Lenny na second? Tandaan nyo ha, ang sinabi po, no? Ang sinabi ni nasirang Miriam Defensor Santiago, pag ikaw presidential candidate ka at pangatlo ka sa survey, ibig sabihin yung una, pangalawa at pangatlo, babaha yung campaign fund. Wala akong inaako sa kay Lenny. Wala akong inaako sa kay Lenny. Ako saan ba natin yan na siya ang pinakamasayang natalo? Di ba? Ang saya-saya kaya ni Lenny na natalo. Hindi, tsaka alam nyo ba, sa akin lang napapansin ko, ang mahigpit na kalaban talaga is ang Marcos at ang Duterte. So kapag nawala sa eksena ang Marcos at mga Duterte, may pag-asa ng pumasok ang iba dyan. So ibig sabihin, may pag-asang manalo ang mga dilaw, may pag-asang manalo ang kakamping, may pag-asa manalo yung iba. Ganun yan eh. Kaya talagang, ano yan eh, cross finger ang ginagawa nila. Nangangarap talaga sila na sana magkaaway ang dalawang yan. Ma-impeach si Bongbong Marcos. Tapos si Sara Duterte mapakulong. Tsaka yung tatay niya mapakulong. Ganun yung inaano niyan, iniisip malamang mga katunay. Kasi kapag nawala yung dalawang malaking pangalan na yan, na alam nilang nagiging tinik sa lalamunan nila, malaki pag-asa nilang makapanik. Ganun yan eh. Hindi nyo napapansin, di ba silang dalawa ang tinatrabaho? Oh, sa akin, ganun naman napapansin ko kahit kayo mga katunay eh. Sino ba ang mga natutuwa sa awayang Marcos at Duterte? Hindi naman pwedeng ang mga DDS natutuwa sa awayan ng mga Duterte at Marcos. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga loyalista natutuwa sa awayan ng mga Duterte at mga Marcos. Nagagalit ang mga loyalista dahil binibira ang mga Marcos, ang Marcos. Nagagalit ang mga DDS dahil binibira ang mga Duterte. Ganun yan. Nag-aaway sila o nagbabanggaan sila dahil sa mga pinagtatanggol nila. So kapag yung pinagtatanggol nilang yan ay nasira ng tuloy-tuloy, di nagtagumpay yung mga taong ayaw sa kanila. Talo dito ang loyalista, talo dito ang mga DDS. Ang magtatagumpay niyan is sa mga Yellow 4! Pink Pow! Di ba? Yun. Huli na natin ang sitwasyon. Ang sabi niya nga, uulit pa tayo. Kahit matalo tayong muli, uulitin natin to dahil napakaganda na experience. Magandang experience. Ano ba experience ni Lenny pagkatapos ng eleksyon? Hindi natin sasabihin na travel. Huwag niyo intrigahin. Anong travel? Si PBBM yung nagta-travel. Nagta-travel ba si Lenny? Sarap siguro mag-travel. Can afford? Sana makapag-travel din tayo. Can afford na mag-travel matapos matalo? Okay. Balikan na po natin to si eto pong si
Suarez, House Deputy Speaker David Suarez, raised objection to the question used by Pulse Asia in its survey. Ayan, no? The phrasing of the questions by Pulse Asia seemed crafted to steer respondents towards a specific viewpoint in charter amendments. Suarez noted that the questions appeared to blur. No, pinalalabo raw ng mga question yung intention ng proposed amendments. Ano po ibig sabihin nyo? Survey po nila yan. Sige, tuloy muna natin. The survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extension, foreign exploitation of natural resources, and shift from presidential to parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to Chacha. So yung pagkakatanong daw ng Pulse Asia ay mukhang ginaguide nila yung tao para kontrahin yung Chacha. Ganda ng sinasabi niya. Matalino to si Suarez, no? Magaling talaga to eh. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na, teka muna, mukhang yung mga katanungan ng survey na yan ay pumapabor na mag-anti-Chacha ang tao. Di ba? Ano ngayon? At saka naman yung Chacha naman kasi lagi na lang ganyan. Alam nyo naman kasi kung ang Chacha ay maganda, ang maidudulot niyan, walang problema sa mga tao yan. Hindi na kailangan pang himukin ang mga tao na, uy, mag-anti-Chacha kayo, huwag kayo maniwala dyan, ganto, ganyan, ganyan. Ang mga tao ay may mga sariling isip. Alam nila kung ano ang tama at mali, malalaki na tayo, hindi na tayo bata na dapat pang turuan. Ngayon, kung alam ng mga tao na maganda ang hangarin, yan, ng Chacha, charter change, diba? Okay lang sana kung sa economics natin, sa ikauunlad ng bansa natin yan, walang kokontra, walang mag-iisip ng masama. Sino ba namang mga tao ang may ayaw na umunlad ang bansa? Dahil kapag umunlad ang bansa, mga mamamayan ang magke-credits dyan, ang mga Pilipino. Ang gusto ng mga Pilipino ay umahon sa problema ng ating bansa na kinakaharap. Gusto nilang magkaroon ng progreso, gusto nilang magkaroon ng pagbabago. 'Di ba? Na laging pinapangako ng mga politiko na kumakandidato. Lagi nilang hinahangad diyan. Hindi naman sila bumoboto dahil trip lang nila yung politiko. Binoboto nila yung taong yon na nananalo dahil nakikita nila na may kakayahan itong taong to na maiangat tayo. Mabigyan tayo ng isang bagong kinabukasan. Pero ang nangyayari, bumabalik na naman tayo sa dati. So, syempre, no? Kung maganda ang hangarin ng mga batas o mga sinusulong nyo, hindi na kailangan nakausapin pa ang mga tao o himukin sila kung ano ang dapat nilang gawin. Sila ang nakakaalam kung tama ba ito o mali o may mabuting magagawa sa bansa natin. Ngayon, kung yan ay may magandang nagagawa o magagawa sa bansa natin, walang kokontra dyan kahit isa. Bias survey questions can distort public perception and hinder meaningful dialogue on constitutional reforms. So, ang akusasyon ni Suarez para makontra yung overwhelming kasi yun 88%, parang ano po yun, siyam sa kada 10 Pilipino, no? Isa lang po yung may gusto ng charter change. Talagang talon-talo po sila yung mga Parang gusto nila lahat gustuhin. Kaya kinakailangan nila, bakit sila nagsasalita na ganito? Kinakailangan nilang mag-question yung mga tao. Naunawaan ko yung sinasabi ni Suarez. Promise, naunawaan ko. Kung saan siya nanggagaling. Ang problema, Suarez, kinukomplikado mo yung sitwasyon Di ba? Kinukomplikado mo. Samantalang naipaliwanag na namin dito yan, na hindi naman mismo yung charter, hindi naman natin alam kung anong babaguhin di ba? Hindi po yun Yung mismong proponents, yung pong mismong nangangampanya ng para sa Chacha at yung anti-Chacha ang ginajudge. Di ba? Kaya po overwhelming yung pagtutol. Sino po ba nakakaalam kung anong babaguhin ninyo? Wala pa na po nakakaalam Pero bakit po overwhelming tinututulan yung Chacha? Yung personality behind. Yung pong nagtutulak, yung po yung tinututulan ng 88%. Yun yung ayaw nila nga.
yung nagsusulong niyan. Parang hindi ka tiwa-tiwala. Kasi di ba, nagkaroon ng mga PI kailangan, ba't may mga ganun-ganun pa na kumakalat na usapin? Di ba dapat hindi mo na kailangan pilitin ng mga tao na ganun na, oy, kailangan bumoto ka para mapatupad to. Di ba? Kung sinasabi ko nga kanina, kung maganda talaga adhikain yan, is hindi mo na kailangan mamilit ng tao. Pero bakit kailangan mong pilit isulong yan? Ano ba meron dyan? Di ba? Si BBM po, si Martin Romualdez, kayong mga congressman, kayo actually ang tinututulan ng 88%. Yun Alam lang. mo, itong mga sinasabi mo, ano yan magandang debate, academic debate, no? Pwede yan sa ano tayo, sa university, no? Pagdebatihan ng mga tao sa kumukuha ng polsay, subject for debate. Pero ang katotohanan, simple lang po mag-isip yung mga Pilipino. Pucha, hindi nga nila mapaunlad tong Pilipinas. Ang dami-daming ang problema. Unahin pa nila yung tsa-tsa. No to tsa-tsa kami. Tama yan. Bago ka magpatupad ng kahit na ano, isipin mo muna, gawin mo munang ayos ang Pilipinas. Ayusin muna natin yung bansa natin. Kaysa kung ano-ano pa yung isusulong. Di ba? Kaya nga naiisip nung iba, parang gano'n. Gusto mo lang mag-prime minister, parang gano'n. Di ba? May mga chismis na gano'n. Hindi sila nag-iisip ng positibo dun sa tsa-tsa eh. Ang naiisip nila is negative. Ganun lang po yan. Sinabi ng mga Duterte, ayaw natin ng tsa-tsa. Ayaw namin ng tsa-tsa. Naniniwala kami sa mga Duterte. Hindi Tanggo na lang daw. po kinakailangan ng komplikasyon. Sino nagsusulong ng tsa-tsa? Si BBM, si Martin Romualdez, mga congressman. Wala kaming tiwala dyan. Kaya na-reject. Hindi dahil sa mga tanong ng Pulse Asia. Hindi dahil kung ano-ano. Oo, tinataasan ni Suarez eh. Pero hindi pa umaabot yung mga tao, mga Pilipino, hindi pa ganun. No? Hindi pa po tayo umaabot sa debate na ganun, na mataas na mataas. Simple pa lang po yan. Alam ng mga tao na yung nagsusulong ng tsa-tsa, kilala nila at wala silang tiwala. Parang iniisip kasi ng ano yun eh. Parang iniisip kasi, naku, isinusulong nila yan, baka kung ano yan. 'Di ba? Hindi sila nag-iisip ng positibo. Kasi nga, yung mga nadidinig na balita, yung mga nadidinig na balita sa kanila, is negatibo yung dumadating. Kaya nga dito sa reaksyon natin, bakit ganun? Mga negatibo yung mga natin. Kailan kaya tayo makakabalita ng mga positibo, yung magaganda? Yung Pilipinas, ang yaman na. Yung para yun yung hinihintay natin, yung mga bilihin, napakamura na. Good news to mga katunay. Ang bigas natin ngayon ay 25 pesos na lang isang kilo, napakaganda na po niyan. Kailan kaya natin mababalita yung ganun? Pero kung ngayon puro problema ang naiisip ng mga Pilipino at nakikita, di ba? Lalong pag-iisipan ng hindi maganda kung ano yung gustong ipatupad. Di ba? Kasi nga, yung problema natin, hindi nyo pa maayos, tapos may papatupad na naman kayong ano na naman yan? Parang ganon. Ganon na nagiging reaction nila. Kaya mas maganda kahit wala naman yan tsa-tsa. Kung gusto mo talagang paunlarin ng bansa natin, may paraan eh. Kung ayaw, may dahilan. Ganun yan. Maraming paraan tayong magagawa. Maraming paraan po kayong magagawa. Kaya overwhelming, rejected. Di ba? Sige, basa pa tayo ng isa pa. Basa! Ito pa isa. Pulse Asia is... ano naman yung sagot ng Pulse Asia? Sinagot po sila dahil sinisiraan yung hanap buhay nila eh. Parang yung Pulse Asia, ang binibenta po nila, ang kanilang business ay survey. No? Survey po yung business ng Pulse Asia. Parang sinasabi nyo na bias yung Pulse Asia. Papalag yung Pulse Asia. Ano po sabi ng Pulse Asia? Ito logical yung sinabi ng Pulse Asia. Pakinggan nyo kung paano sinagot yan ng Pulse Asia. Okay, sabi ng Pulse Asia. Pulse Asia President Ronald Holmes is stand by Pollster latest survey showing majority rejection of charter change after House lawmakers raised question on how it was done. Okay. Pinangangatawanan ng Pulse Asia President na si Ronald Holmes na yung kanilang ginawa ay scientific, yung kanilang ginawa ay makatotohanan yung survey nila. No? Na majority ng mga Pilipino rejected, nire-reject nila
charter change. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayan, mga katunay kayo, gusto nyo ba talaga ng tsa-tsa? O tanggo na lang. Ay, nako. Ano ba yung nakapaloob dyan? Bakit gustong gusto nyo isulong? Ay, nako mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.